Ayokong kumain, ikaw na lang. Mami ko, don't let me do the things that you might regret for the whole night. Malambing pero may kasamang pagbabanta nito sa akin. Humarap ako sa kanya at inirapan siya. Ang daya nito eh. Nakakainis ka. Kunwari ay iritang sabi ko sa kanya sa kapadabog na lumabas ng kwarto. Tumawa lang ito sa akin habang nakasunod sa likod ko. Kamahalan, POV. Paalis na sana ako sa office ko nang madinig kong may kumatok sa pinto. Come in. Pumasok naman doon si Herman kasama ang abogado ko. Bro, buti at naabutan ka pa namin dito. Ani nito. What's brought you two here? Mr. Alegre, you need to see this. Base sa naging pag-uusap natin last week tungkol sa anak mo at sa DNA test niyong dalawa. And here is the second result. Bigla naman akong kinabahan dahil sa sinabi nito. Agad kong ibinaba ang bag ko at kinuha sa kamay niya ang envelope na inaabot niya sa akin. Mabilis ko itong inilabas at binasa ang papel. Negative. Ilang beses ko pang binasang nakasulat sa papel para makasiguro na tama nga ang pagkakabasa ko. Naikuyom ko na lang ang kamao ko dahil sa galit. I want to kill Stella right away because of her white lies. I knew it. Sa simula pa lang may balak na talaga siyang hindi maganda. Now you're totally free from that desperate woman. Butit naniniwala ka sa lukso ng dugo. Nagawa pang magbiro ni Herman. Habang seryoso ako at hindi pa rin makapaniwala sa mga nalaman ko. I was angry and disappointed. Yet I'm happy. Kasi hindi ko totoong anak si Luke sa ibang babae. But I feel pity for that innocent child. Pati siya ay dinamay ng ina niyang desperada. What do you want me to do with Miss Carlos, Mr. Alegre? Tanong ulit ng attorney ko. Nothing. Just leave it to me. Thank you again for giving me this result. Then I'll go ahead. Just give me a call if you need my time, Mr. Alegre. Tumangulang ako dito bago ito tuluyang lumabas ng opisina ko. Naiwan naman kaming dalawa ni Herman. Di ko alam kung anong magiging reaksyon ng misis mo pag nalaman niya ang totoo. It seems that she fall in love with Luke. Seryosong ani sa akin ni Herman. That's true. It's been a month since we knew that Luke is my son. Kita ko din sa mga mata ni Chelsea kung paano niyang alagaan ang bata at ituring na parang anak niya. Ang saya niya lagi tuwing kasama namin si Luke mamasyal. I don't want to disappoint my Chelsea. Pero wala naman akong magagawa kundi sabihin sa kanya ang totoo. Kahit na pamahal na sa amin ang bata. I don't know, but I need to tell her the truth. Uuwi na ako at kailangan ko pa siyang kausapin. Thanks again, bro. No problem. Basta ninong ako pag nakabuo ka na. Natawa na lang ako sa sinabi nito sa akin. I hope so. Ilang sandali lang na biyahe at nakarating din ako sa kondo. Hindi pa man ako nakakapasok sa loob ng madinig ko na ang boses na parang nagkakasagutan. And I found out si Stella at Chelsea pala. Sinasabi ko lang naman sa'yo, Stella. Huwag mong saktan ng bata dahil wala naman siyang ginagawang mali. Oh, shut up! Wala kang pakailam kung ano ang gawin ko sa batang ito. I'm his mother, kaya huwag kang mangialam. You're just a poor maid na nag-a-assume na magugustuhan talaga ni Cody. If I were you, umalis ka na lang dito bago ka patuluyang masaktan pag nalaman mong niloloko ka lang din ni Cody. You're such a desperate slut. Mommy, please. Don't shout, Mommy Chelsea. Please. Nasa pagitan nila si Luke habang umiiyak ito. Dahil sa mga narinig kong sinabi ni Stella kay Chelsea, nag-init na naman ang ulo ko sa kanya. How could this woman? Stella. Mariing tawag ko sa pangalan niya. Sabay pa silang napalingon sa akin ni Chelsea ko. Oh, here he is. Buti naman at dumating ka na, Cody. Paalasin mo ng yaya mong yan dito dahil wala naman siya. Watch your words, Stella, or I will sue you. What? Itong babae. How could you make such white lies of yours, Stella? Galit na tanong ko sa kanya. Kita ko naman ang pagkabahala sa itsura nito nang madinig ang mga sinabi ko. She even swallowed her own saliva. Smirking. What do you mean, white lies? Kinakabahang tanong nito sa akin. Kita ko din ang pagkunot ni Chelsea na hindi rin maintindihan ang ibig kong sabihin. Inilabas ko ang envelope sa bag ko. Saka ito ibinigay sa kanya. Those fake DNA test, ha? How could you? Chelsea, POV. Fake DNA test? Ni Luke? Kunot-noot, nagtataka pa rin akong binalingan si Kamahalan habang galit pa rin ito kay Stella. Cody,
Let me ani nito at hahawakan sana sa kamay si kamahalan pero agad itong pumiksi. No! What's on your mind, Stella? At pati ang bata ay idinamay mo sa kalokohan mo. How could you? You made me fall in love with him. But then I found out that he's not my son. Ngayon ko lang talaga siya nakitang galit na galit dahil sa mga nalaman niya. Tama si kamahalan. Napamahal na si Luke. Pero ngayon malalaman naming hindi pala siya totoong anak ni Cody. Ang sakit lang sa puso na kahit sa akin ay itinuring ko na ding anak si Luke. Napakadesperada talaga ng babae. At pati ang batang walang malay ay idinamay niya pa. Cody, please! Out! Baka ano pang magawa ko sa'yo ngayon. Maring utos niya dito. Agad namang tumakbo palapit sa akin si Luke. Umiiyak na yumakap sa bewang ko. Naaawa naman ako sa bata kaya niyakap ko na din ito. Galit po ba sa akin si Daddy, Mami? Bakit niya po kami pinapaalis ni Mami? Umiiyak na tanong nito sa akin. Bata pa siya at hindi pa niya maiintindihan ang sitwasyon ngayon. Imbis na sagutin ang mga tanong nito, ay hinalikan ko na lang ito sa pisngi niya at niyakap. Sumama ka na muna sa mami mo, okay? Siya na ang bahalang magpaliwanag sa'yo. Pero hindi galit sa'yo ang daddy mo. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Pag-aalo ko sa kanya, saka ko pinunasan ng mga luha sa pisngi niya. I said out! Napapitlag pa ako dahil sa gulat at takot nang biglang sumigaw si Cody. Hinila na sa kamay ni Stella si Luke palabas ng kondo. Gusto kong lumapit sa kanya para sana pakalmahin siya. Pero pati ako'y natatakot at parang nawalan ng lakas na humakbang palapit sa kanya. Kita ko kasi ang pagkadismaya at galit sa itsura niya. Napatungo na lang ako nang bumaling ang paningin niya sa akin. Maya-maya ay naramdaman ko din ang mga braso niya na pumulupot sa bewang ko. Saka ako niyakap ng mahigpit. Sumubsob pa ito sa leeg ko. Kusa na ding gumalaw ang mga kamay ko para gumanti sa kanya ng yakap. Napapabuntong hininga na lang ako ng malalim. I'm sorry, Mommy. Bulong nito sa akin. Did I scare you? Nag-aalalang tanong nito nang humarap ito sa akin at hawakan ng magkabilang pisngi ko. Ngumiti na lang ako sa kanya. I'm sorry, I didn't mean it. Nadala lang ako ng galit sa kanya. Nito saka ako hinalikan sa noo ko at niyakap ulit. Paano mong nalaman? Tanong ko sa kanya. I told you na wala akong maramdaman na lukso ng dugo sa kanya. Kaya nagpa-DNA test ulit ako. And tama ngang hinala ko. Stella is always Stella. Tuso siya. She made us believe with her lies. She made us fall in love with her son. Ramdam ko ang galit sa boses niya. Siguro nga oo. Pero alam ko din naman na may dahilan si Stella kung bakit niya nagawa ang magsinungaling sa amin. Pero mali pa rin yun. Mali pa rin lalo na pati ang anak niya ay kasama dito. Kita ko pa naman kung paanong sayang naramdaman ni Luke nung malaman niyang daddy niya si Cody. Tapos ngayon malalaman niyang hindi pala totoo ang lahat dahil sa kagagawan ng ina niya. Pahinga ka na muna. Halika na. Ani ko dito saka ito inakay papasok sa kwarto namin. Magkatabi naman kaming humiga habang yakap pa rin ako nito. Nakaunan ako sa dibdib niya. I'm disappointed, but I'm still happy, Mami ko. Umangat ako para tumingin sa kanya. Nakangiti naman ito sa akin saka mabilis na kinintala ng halikang mga labi ko. Bakit? Disappointed kasi nasanay na akong nandito si Luke. But I'm happy too kasi wala namang magiging kahati ng atensyon ng anak ko sa'yo kung sakaling makabuo na tayo. Napangiti na lang ulit ako dahil sa klase ng imagination nito pagdating sa amin at sa magiging anak namin. Ulirang ama nga siguro si kamahalan kung sakaling bibigyan kami ng Panginoon dahil ngayon palang ganun na siya mag-alala para sa anak namin kahit wala pa naman din. I love you, Chelsea ko. I love you too, Daddy. Sagot ko sa kanya. Saka ko siya hinalikan sa mga labi niya. Nagising ako kinabukasan nang maramdaman kong biglang may yumakap sa akin. Kamahalan ko. Gising na. 7:00 na oh. May pasok ka pa. Bulong ko sa kanya. Hindi ito umimik pero ramdam kong maliliit na halik nito sa leeg ko. Nakikiliti pa ako sa ginagawa nito. Dali na kasi. Alam kong gising ka na eh. Mami ko, inaantok pa ako eh. Tamad na sabi nito. Naku, ewan ko sa'yo. Bangon na tayo. Dali na at late ka na naman sa trabaho mo. Hani ko dito saka bumangon na sa kama namin. Inayos ko muna ang sarili ko bago lumabas ng kwarto
at nagtungo sa kusina. Nakakamiss din pala talaga si Luke. Tuwing umaga kasi parati ako nitong kinukulit na tutulong siya sa pagluluto ng almusal namin. Ngayon ang tahimik ng kondo ni Kamahalan. Gusto ko man na makasama pa namin siya, kaso hindi naman pwede yun. Lalo pat wala na kaming karapatan sa kanya dahil hindi naman siya totoong anak ni Kamahalan. What are you thinking, Mommy? Bulong nito at bigla akong niyakap sa likod ko. Namiss ko lang si Luke, sagot ko sa kanya. Pinihit naman ako nito paharap sa kanya sa kahinawakan ng magkabilang pisngi ko at mabilis na ginawaran ng halik sa mga labi ko. I missed him too, pero wala na tayong magagawa sa kanya. Anito sa akin, napalabi na lang ako sa kanya, saka pinulupot ang mga kamay sa leeg niya. Alam ko naman yon, Daddy. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Nasanay na din kasi ako na lagi ko siyang kasama dito. It's okay, Mami ko. Kaya nga gumagawa na tayo ng baby natin, di ba? Para maging masaya na din tayo. Kaya dapat magkalaman na ang tiyan mo. I'm so excited, Mommy. Galak na sabi nito pagtapos ay yumuko sa tiyan ko. Nagulat na lang ako nang itaas niyang damit ko. Inimas niya ang tiyan ko at hinalikan. Hey, little angel. Did you hear Daddy, ha? I'm excited to see you soon. Sana meron ka na dyan sa loob ng tummy ni Mommy. Nakangiti pang kausap nito sa tiyan ko. Gusto kong matawa sa pinaggagawa niya, pero sobra naman akong natutuwa sa kanya. Hindi na rin siya makapag-antay na mabuntis ako. Magkaroon ng sarili niyang anak. Nakakatuwa lang isipin na noong kailan lang palagi kami nagsisigawan at para kaming aso't pusa na nagbabangayan. Pero ngayon hindi ko lubos maisip na mamahalin pala namin ang isa't isa, higit pa sa inaasahan. Napakaswerte ko kay Cody. Walang araw na hindi niya ako binubusog ng pagmamahal niya sa akin. Late na ako ng 2 linggo, pero hindi ko pa sinasabi sa kanya dahil gusto ko munang makasiguro kung tama ngang hinala ko. Go with me, Mommy, ha? May pupuntahan tayo bago ako pumasok sa trabaho ko, okay? Paglalambing na anito matapos kaming kumain. Saan na naman? Tanong ko sa kanya habang naguhugas ng mga pinagkainan namin. Surprise! Surprise ka pang nalalaman. Oo na, maligo ka na doon at susunod ako. Pagtataboy ko dito at hindi ako matapos-tapos sa ginagawa ko dahil nanggugulo lang ito sa akin. Parang lenta kung makadikit sa akin. Ayaw humiwalay sa yakap niya kahit anong gawin ko. Hindi rin nagsasawa kakahalik sa labi at pisngi ko. Bilisan mo, Mami ko, aantayin kita. Masarap maligo pag magkasama. Paglalambing na anitong muli bago lumabas ng kusina. Pagkatapos ko sa ginagawa ko'y pumasok na din ako sa kwarto para sumunod sa kanya. Buti behave siya. San ba tayo talaga pupunta? Di ko mapigilang mangulit sa kanya habang nasa biyahe na kami. We're almost here, Mommy. Just wait, okay? Nakangiting sagot nito sa akin. Maya-maya pa'y nakarating nga kami sa isang village. Ang lalaki pa ng mga bahay at halatang mayayaman ng may-ari. Parang alam ko na kung anong surprise niya sa akin. Bumili ka ng bahay? Takang tanong ko sa kanya. Ayoko kasi na parati kang nahihirapan tuwing sasakay ka ng elevator. Kaya I decided na bumili na lang ng sarili nating bahay kaysa sa kondo. Nakangiting paliwanag nito sa akin. Saka ako hinapit sa bewang at niyakap. Masasanay din naman ako dun eh. Dapat di ka na lang bumili. Anay ko dito pero hindi ko pa rin mapigilan ng mapangiti habang pinagmamasdan ng malaki at class na bahay. Okay lang sa akin magsayang ng pera basta para sa'yo. Mahal kasi kita eh. Pakis nga. Pilyong ani nito. Saka ako siniil ng halik sa labi. Sus, chancing ka lang eh. I love you, Mami ko. I love you too, Daddy. Nilibot lang namin ang buong bahay para ipatingin niya sa akin kung nagustuhan ko. Sobrang gusto. Kahit nakakapanghinayang ang laki ng presyo nito. Kompleto na din sa kagamitan. Kahit kailan ko daw gusto ay pwede na kami lumipat dito. Pagtapos ay dumiretso na din kami sa opisina niya. Nasa baba na ang office mo? Takang tanong ko din sa kanya. Yup, pinalipat ko na din sa first floor para di ka nasasakay ng elevator pagkasama kita dito. Ani nito saka umupo sa swivel chair niya. Hindi ko mapigilan ng tuwa ko. Lahat ginagawa niya para sa akin. Lumapit ako sa kanya saka umupo sa kandungan niya. Ba't ang sweet mo ngayon?
Nakangiting tanong ko sa kanya habang nakayakap ako sa leeg niya. Cause I love you, Mommy. That's the only one reason I have why I'm doing this. Aww, I love you more. Sagot ko sa kanya saka siya hinalikan sa labi niya. Doon ka na. Huwag mo akong akitin ngayon. Baka hindi ako makapagpigil sa'yo. Madami pa naman akong gagawin. Pagtataboy nito sa akin, natawa na lang ako na naglakad palapit sa sofa at doon ay nilibang ang sarili. Are you okay, Mommy? Tanong sa akin ni Kamahalan nang sumunod ito sa akin sa banyo. Hinagod nitong likod ko habang nahihirapan akong sumusuka sa lababo. Are you done? Come here. Ani nito saka ako binuhat pabalik sa kama. Medyo nahihilo lang ako. Ani ko sa kanya nang mailapag ako nito sa kama namin. Ngumiti naman ito sa akin ng wagas saka ako nito niyakap ng mahigpit. You're pregnant, Mommy ko. Masayang saad nito sa akin. Saka ako hinalikan sa labi ko. 2 umaga na magkasunod na lagi akong ganito. Nagsusuka sa umaga at laging nahihilo. 2 linggo na din akong delay kaya posible nga na buntis na ako. Hindi pa naman sure eh. Saad ko sa kanya. I'm sure of that. Diba 2 weeks ka ng delay? And then this is not the first day you feel your morning sickness, Mommy. I know you're pregnant. Magiging daddy na ako. Saad nito na hindi mapigilan ang tuwa niya. Hinalikan pa nitong tiyan ko at hinimas-himas. I know you're in there, baby. Daddy is excited to see you. Napapangiti na lang ako sa ginagawa niya. Hindi pa naman sigurado, pero ayaw ko naman sitahin ang kaligayahan ni Kamahalan ngayon. Kita ko kasing sobrang saya sa mukha niya. Nabuntis na nga daw ako. Tuwa na magiging daddy na nga siya. Gabi-gabi kasi itong nagdadasal sa tapat ng tiyan ko para lang pagbigyan ng hiling niya na magbunga ng ginagawa namin. At sa tingin ko'y ito na nga siya. Let's go to the hospital, Mommy. Magpapacheck tayo. Pwede bang PT na lang? Tanong ko sa kanya. Tinatamad kasi akong magbiyahe. No, mas makakasiguro tayo kung sa doktor na tayo agad. Dali na, Mommy. Excited na ani nito sa akin. Wala na nga akong nagawa. Naligo at nagbihis na. Hawak pa nitong isang kamay ko habang nasa biyahe kami papunta sa hospital nila. Kaibigan ni Mami Lucy ang doktor na titingin sa akin. Kinakabahan ako, Daddy. Don't worry, okay? Nandito lang ako. Pinisil pa nito ang palad ko saka ako hinalikan sa noo ko. Hanggang sa makarating kami sa klinik nito. How's our baby, Doc? Excited na nakangiting tanong ni Kamahalan sa doktor matapos ako nitong i-check up. Magkatabi kaming nakaupo sa visitor's chair. Hawak niya pa ang kamay ko. Doc Alegre, I don't want to disappoint you and your partner but Chelsea is not pregnant. Pakiramdam ko'y pinagsakluban ng langit at lupa ang pagkatao ko dahil sa sinabi ng doktor. Napalingon ako kay Kamahalan na biglang nawala ang ngiti at galak sa itsura nito. No, mariing sagot niya rito. She's 2 weeks delay and she's having her morning sickness. She's pregnant. You must be double check. Napahawak akong bigla sa kamay ni Kamahalan nang pakiramdam ko'y nagpipigil ito sa sarili niya. Napalingon naman ito sa akin at hinaplos ang mukha ko. You're pregnant, Mommy. You must be pregnant. Ani ito sa dismayadong boses at itsura. Cody, baka nga No! Agap nito sa mga sasabihin ko pa. Nagtagis bagang naman ito saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga niya. I want to be honest with you, Doc Alegre. And with you, Chelsea. You're having a 30-70 chances that you might be pregnant. Why are you saying those damn words? Is there any problem with me? Or what? Galit na tanong niya dito. There's no problem with you, Dr. Alegre. But Chelsea? Yes, mababa ang matres ni Chelsea. Kaya maliit ang chances na makabuo kayo. I'm not saying this para mawalan kayo ng pag-asa. But still you can. You know what I mean, Dr. Alegre. You're also a doctor. Kaya naiintindihan mo ko. Paliwanag nitong muli. Parang gusto kong maiyak sa mga oras na ito. Mababa ang matres ko? Maliit ang tsansa na magkaanak kami ni Cody. Paanong mahal ko? Paano ko siya mapapasaya ng tuluyan kung hindi ko siya mabibigyan ng anghel na hinihiling niya? Kita ko ang sakit at pagkadismaya sa itsura ni Kamahalan nang balingan ko ulit siya.
Ginagap ko pa ang kamay at braso nito para pakalmahin siya. Kahit ako'y dismayado din. At masakit para sa akin ang mga nalaman ko. But she's having this damn morning sickness. Nahihirapang saad nitong muli at napahawak pa sa sentido niya. You know what's the meaning of psychological thinking, Doc Alegre? Lalo pa't pareho kayong excited na magka-baby. Hindi mo ba naisip yun? Seryosong tanong ulit ng doktor. I don't give a damn about that psych thinking. All I care and all I'm thinking is that she's pregnant. Sagot nito na bumaling muli sa akin at hinaplos ang tiyan ko. Parang nakikita kong gustong maluhani kamahalan dahil sa pagkadismaya pero pinipigilan niya lang. Madami pa silang pinag-usapan ng doktor na hindi ko naman maintindihan. Basta nakikinig na lang ako sa tabi ng mahal ko habang hawak niya ang kamay ko. Maya-maya ang nagpaalam na din kami dito. Tahimik lang siya habang naglalakad kami sa hallway palabas ng hospital hanggang sa makarating kami sa kotse niya. Cody, tawag ko sa pangalan niya ng seryoso lang itong nagmamaneho at panay ang pagkawala ng buntong hininga niya. Ayoko ng ganito. Hindi ako sanay na tahimik at seryoso siya. Gusto kong magsalita siya at ilabas niya ang totoong nararamdaman niya ngayon. Kasi natatakot ako na bigla itong magbago sa akin dahil hindi ko siya nabigyan ng anak. Na malabong mabigyan ko siya ng anak na hinihingi niya sa akin. Lumingon lang ito sa akin. Saka kinuha ang kamay ko, tinalikan ito at ngumiti sa akin ng mapait. Hinayaan ko na muna siya. Siguro'y kailangan niya lang ng onting oras para matanggap ang lahat ng mga nangyari. Hanggang sa makarating kami sa kondo, hindi pa rin ito naimik sa akin. Bakit? Kasalanan ko ba? Bakit parang ramdam ko na kasalanan ko ang lahat? Take a rest, okay? Nito nang makapasok kami sa kwarto. Nagbihis ito. Pagkatapos ay agad ding lumabas sa kwarto at narinig ko na lang ang pagbukas sarado ng pinto. Hindi ko namamalayan na napaiyak na pala ako dahil sa pang-iwan niya sa akin. Ngayon lang siya umalis ng kondo na hindi man lang ako hinalikan o nagpaalam sa akin. Ang sakit lang sa puso ko na baka ito nang simula ng pagbabago niya sa akin. Huwag naman sana kasi hindi ko kakayanin.